ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 4:07 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bugos nga pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo. Ang mga bahin sa Kabisayan nagkatunan. Mga balita na natipon sa sulod sa nagligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was adlaw sa Martes, Enero 20, 2026. Ako ang inyong tagbalita, JP Harbas, kagkaroon sa aton mga headlines. Benteng bigas kadiwa kag iban pa nga programa sang administrasyon dako nga bulig sa paglubo sang annual average inflation sang rehiyon. Benteng bigas meron na ginlunsar sa banwa sang Murcia. Trabaho sa Iloilo City Government suspendido sa Enero 23 kag Enero 26. PRO-NIR magapadala sa 300 ka personal para sa Dinagyang Festival 2026. Mga PUJ gikay na abisohan nga magsurod sa igapatuman nga traffic scheme sa highlights ng kasadiahan kag Dinagyang. Magtukod sang dugang nga stage sa Huarbana Street sa La Paz ginsugura na. Western Visayas Gastronomy and Creative Expo ginbuksa na sa Iloilo. Antigas Top 6 Most Wanted Person nadakpan sa San Remigio. Nag-reshuffling sang Regional Director sang DPWH6 kag DPWH-NIR lauman sunod kay DPWH Secretary Dizon. Oras sa Radyo Pilipinas, las 4:09 sa hapon. Kagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dako ang nangin bulig sa mga nanuhay tuwa nga programa sang administrasyon para mapanubo ang annual average inflation rate sang rehiyon. Sunod kay Philippine Statistics Authority Western Visayas ug ang PSAWB Regional Director ni Lida Amular, may dako nga kontribusyon sa pagnubo sa regional nga inflation ang ginlunsar nga benteng bigas meron na program kag pagpahamtang sang kadiwa. Sinalong sa nasabit nga mga programa, ginahatagan sang higayon ng mga Pilipino nga makabakal sang dekalidad nga bugas o tanon, prutas kay iban pang lokal nga produkto sa mas barato nga presyo. Nebloan nga ang Western Visayas nakabalhag sa 1.5% nga annual average inflation sang 2025, mas manubo kung ipaanggid sa 3.7% na annual average sang 2024. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginlunsar na sa banwa sang Murcia sa Negros Occidental ang benteng bigas meron na. Ang programa nga nagatanyag sang 20 pesos kada kilo nga bugas ang ginpangunahan sa Department of Agriculture Negros Island Region paagi sa Agribusiness and Marketing Assistance Division ng AMAD kaupo ng National Food Authority. Sa aktibidad, kabugusan nga isang gatos ka sako sang barato nga bugas ang gintanyag sang gobyerno sa publiko. Ang benteng bigas meron na kabahin sang parang nga suporta sang DA-NIR kag NFA sa pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon sa mga pamilya kag paglabot sang ginahandom nga seguridad sa pagkaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, nagpagawa sa Executive Order o EO si Iloilo City Mayor Raisa Terenias nga nagapatuman sa suspensyon sa trabaho sa Iloilo City Government antes kag tapos ang Dinagyang Festival. Sinalom sang EO suspended ang trabaho sa Iloilo City Government sa Enero 23 kag Enero 26. Samtang
isa ka send-off ceremony ang ginpatigayon sa Police Regional Office Negros Island Region para sa 300 ka personnel nga deploy sa selebrasyon sang Dinagyang Festival 2026. Ang mga personnel nga ipadala sa syudad sa Iloilo magabulig sa security measure nga ipatuman sa selebrasyon. Sino kay PRO-NIR Director Brigadier General Thomas Ibay, inipagpasalamat man sang PRO-NIR sa suporta nga ginpalabot sang PRO-6 sa nagligad nga Mascara Festival. Sa pag-deploy sa kapulisan, ginparugyan ni Ibay ang kapulisan nga iprioridad ang ila safety samtang nagaubra sang ila katungdanan. Ang 300 ka personnel nga i-deploy ang nagikan sa nagkanilaing nga unit sa Bacolod City Police Office kag Negros Occidental Police Provincial Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga PUJ ginaabisuhan sa pagsunod sa mga igapatuman nga traffic flow sa kasadiahan kag Dinagyang Festival. Ang mga PUJ nga ungka buntatala Tagbak City proper, PUJ halin sa Haro Plaza, padulong sa City proper, ang magalabay sa E. Lopez Street pakanto WVSU Hospital sa diin sila ang magaload kag unload sang pasahero. Magaliko sa Del Carmen Street kag right turn sa Commission Civil Lapos sa Burgos Street, Magdalo Street, Mabini Street, Verbana Street, hasta sa Rizal Street, Lapos sa Drilon Bridge, pagkadto sa Muelle Lodi. Alin sa Quirino Bridge sila ang magabalik sa Rizal Lapos, Verbana La Paz, Plaza Herreo Street, Abiliana Extension, Haro Commission Civil, padulong sa Halantoni E. Lopez Street. Ang may ruta naman sa La Paz alin sa Tikod City Proper, PUJ, PUV, Lapos sa Plaza La Paz, pagkadto sa City Proper, ang magalabay sa Dalan Herreos, pagwa sa Abiliana ug Burgos Street, mag-load-unload sa pasahero bagwa sa Divigracia, Alalasan, Halandori, Lapus, Libertad, Pascraf, Drilon Bridge. Sa pagbalik sila ang magaligo sa Muelle Lodi, Quirino Bridge, pagkadto Rizal Lapus, Verbana La Paz, pabalik sa ilang place of origin. Nagapangabay ang ICTTMO sa mga motorista na magtumar sa igapatuman nga traffic scheme para sa masulhay nga trapiko. Tanan nga Lapas, Tikod, Pacado, Festival, PUJ, PUV, Halin Plaza La Paz, maglabay naman sa Dalan Herreo sa Villana Commission Civil Street, Halandoni Street, Benigno Aquino Avenue. Sa pagbalik sila ang maglabay sa Halandoni Street, padulong sa E. Lopez Street, turn left sa Del Carmen Street, turn right sa Commission Civil, turn to Burgos Street, padulong sa Rapaz Plaza, tubtob sa ila sini nga place of origin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagumpisa na ang pagtukod sa stage sa Verbana Street sa La Paz para sa Dinagyang Festival. Yara sumasobra 400 ka Dinagyang seats ang ipahamtang sa dugang judging area sa Verbana Street, La Paz para sa Dinagyang Festival 2026. Ang presyohan ay isang tickets kasubong man sa mga ibang nga judging area kung saan 2,000 ang silver kag 3,000 pesos ang gold para sa Dinagyang Tribes Competition. Samtang itugya naman sa Kapitolyo ang pulungkuan para sa kasadiyahan sa kabanuhanan sa Judging Area number 2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pagid nga balita, gobyerno probinsyal sang magahatag sang 2 ka milyon ka pesos nga cash assistance sa Panguluhan sang Maasin bilang suporta sa preparasyon sang banwa sa kasadiyahan sa Kabanwahanan 2026. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-turnover sang cash assistance ang Iloilo Provincial Government sa lokal nga panguluhan sang Maasin, Iloilo bilang suporta sa preparasyon sang banwa sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2026. Mismo si Iloilo Governor Aaron Defensor Jr. ang nag-turnover sang cheque sa LGU Maasin. Ang Tutugan Festival sang Maasin ang back-to-back champion sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2025 kag 2024 kag naggalaong nga madepensahan ang titulo sini nga tuig. Ginkilala man nga champion sa Parada ng Kalayaan 2025 Festival Performance Competition ang Tutugan Festival. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Sa iban pagid nga balita, formal na nga gibuksan ng Western Visayas Gastronomy and Creative Expo 2026 sa SM City Iloilo Event Center. Ang aktibidad magalawig sa isa ka semana ug tutob Enero 25. Ipasunayag sa Expo ang mga ginapabugal nga culinary heritage kag creative ingenuity sa bugos nga rehiyon. Ang inisyatibo suportado sa Regional Development Council kag Economic Development Committee. Radyo Pilipinas News. Samtang 4 ka barangay sa probinsya sang Iloilo nagbaton sa assistance sa provincial government para sa water system project. Nagabalik si Marian Grace Araneta para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Nagbato sang assistance ang 4 ka barangay sa probinsya sang Iloilo para sa improvement at construction sang water system. Gin-turnover ni Iloilo Governor Arthur Dapaser Jr. ang 3 million pesos nga cheque sa barangay Tuburan, Pototan, masobra sa 2.6 million pesos sa barangay Gimbuangan, Pototan, 2 million pesos sa barangay Nangka, Batad, kag masobra sa 1.2 million pesos sa barangay Kuroton, Lambunaw. Ang assistance kabay sa pagpanigwa sa gobyerno probinsya nga maghatag sang safe kag mainom nga tubig sa tagsa ka panimalay sang mga Ilonggo sa idalom sang Rural Water Supply and Sanitation Project. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pila ka senador, ambasador lauman nga magatambong sa Dinagyang Festival 2026. Ang detalye sang balita sa report ni Emerald Santiagudo. Radyo Pilipinas Report. Human nga matambong sa Dinagyang Festival 2026 ang pila ka mga senador kag ambassador sa pungsod. Impirma ni Mayor Raisa Tregas ang pag-abot sa mga ambassadors kag high-ranking officials na magasaksi kag magpakigbahin sa nagkalain-lain nga aktibidad sa Dinagyang Festival sinina tuig. Lakip sa mga bisita kag makiselebrate sa Dinagyang Festival amo ang ambassador sa South Korea nga si His Excellency Lee Sang-hwa o po ni iasawa ng 3 ka mga opisyal sa embassy. Mag-abot man ang ambassador sa Germany nga si His Excellency Dr. Andreas Michael Pafrenoshke o po ng iasawa kag pila ka mga opisyal. Lakip man gari ang ambassador sa Canada nga si His Excellency David Hartman, ambassador sa Japan nga si His Excellency Endo Kazuya kag si Mayor Kevin J.T. Susiko sa Guam. May mag-abot man nga representante halin sa Taiwan. Matambong man sa kaiwatan sa may Senator Bam Aquino kag Senator Bongo. Tugang panitrehas may pila ka senador, national kag international personalities nga mag-invite sa syudad agad magsaksi sa Dinagyang Festival. Dugang niya, hindi lang magatanaw ang mga bisita kundi aktibong nga makigbahin sa mga nakalinyang aktibidad kaangay sang kasadyan sa kabanwahanan kag Dinagyang Tribes Competition. Pinpatag man sa alkalde nga ginpreparahan na sa Iloilo City Government ang isa ka tour para sa mga ambassadors kag VIPs agad mapakita sa ila ang kaanyag kag mga nagapangunang nga proyekto sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, si Emerson Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagigkabalita, mga barangay health workers sa Carles Iloilo ginpaydalom sa patient navigation for cervical cancer elimination training. Nagabalik si Marian Grace Araneta para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Ginpaydalom sa training sang Cancer Warriors Foundation kaupo ng Iloilo Provincial Health Office ang mga barangay health worker o kung PHW sang Carles Iloilo sa patient navigation bilang suporta sa scale-up cervical cancer elimination with secondary prevention strategy focused in the Asia-Pacific. Ang 5 kaadlaw nga training nagatoy nga i-equip ang mga frontline health workers sang skills kag ihibalo sa paggiya sa mga pumuluyo sa pag-access sang cervical cancer screening kag treatment services. Lakip mo sa ginpatpat ang available nga government financial support kung sa diin ginpresenta ni Dr. Athena Lauron sa PhilHealth ang nanoy tuhay nga PhilHealth benefit packages kag ginpatpat man ni Maris Andrea Bedonia, Assistance to Individuals in Crisis Situation o kon AS focal person sa Iloilo Provincial Social Welfare and Development Office ang mga social assistance services. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagumpisa na ang operasyon sa hemodialysis unit sa Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center sa probinsya ng Guimaras. Sunod kay Governor Lucel Nava,
Ini ang kabahin sang commitment sang probinsya nga i-upgrade ang medical services kag dapat mangin accessible sa tanan. Ang hemodialysis unit may pulo ka machine nga mag-accommodate sa ang 5 ka pasyente kada sesyon nga schedule kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Ginanunsyo man ni Congressman J.C. Raman Nava nga ang dialysis services mangin libre para sa mga gimarasnon. Sa mga gusto mag-avail sang serbisyo, magpadulong lang sang hemodialysis unit sa ospital para makasumite sang mga requirements. Radyo Pilipinas News. Arestado sang kapisan ang rank 6 most wanted person sa probinsya sa Antique bangod sang kaso nga rape sa poblasyon San Remigio. Ang suspect ginkilala nga si alias Mil, 34 anyos, kag residente sang nasambit nga banwa. Gintingog nga puwersa sa San Remigio Municipal Police Station, San Jose Municipal Police Station, kag Antique Provincial Intelligence Unit ang nagpatigayon sa operasyon. Sa karon ang nadakpan nga suspect, yara na sa kustudiya sa San Remigio Municipal Police Station para sa naigo nga disposisyon sa kaso. Radyo Pilipinas News. Reshuffling sang regional director sang DPW6 kag NIR lauman sunod kay DPW Secretary Dizon. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. May pagbalasa ang matabo sa mga regional directors ng Department of Public Works and Highways. Inigin pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa iya pagbisita sa Iloilo kahapon. Ginpahayag dugang ni Dizon nga magabay luhanay sang liderato ang DPWH Region 6 ug DPWH Negros Island Region sa tunganan ay DPWH OIC Regional Director Engineer Jose Alfruto kag Negros Island Region Director Denise Maria Ayag. Ginahulat pa ang opisyal nga announcement sa ahensya sa kung saan o mangin epektibo ang reshuffling sa pila ka mga opisyal sang DPWH Region 6 kag NIR. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang ang Department of Environment and Natural Resources kung DNR Region 6 sa pagpamuno ni Regional Executive Director Raul Rodilla nagupod sa mga opisyal sa West Visayas State University, College of Agriculture and Forestry kag Panay Energy Development Corporation para pasangkaron ang Handumanan Reforestation and Carbon Sink Project. Yaraman sanday Iloilo Provincial ENR Officer for Salvador Forester Salvador Magdinong Jr. kay panpang nga mga opisyal. Ang paglilipon ng indala na good formal nga may istoryahan kag maplastar ang mga tikang para sa Handumanan Reforestation and Carbon Sink Project Phase 2. Naangot man ini sa madinalagon nga resulta sa nauna nga bahin sa proyekto kung saan masobra sa 340,000 ka puno sang kahoy ang natanom sa mga voluntaryo nga nagbuylog sa among lihok. Luyag sang DNR6 kag kaupod nga mga ahensya nga pasangkaron pagid ang ini nga legasiya para sa ikaayo sang palibot kag publiko. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, LTO Regional Directors Conference hiwaton sa Enero 21 sa Iloilo City. Nagabalik si Janelle Baclay para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas Report. Handa na ang Land Transportation Office Region 6 sa pag-host ang hiwaton nga Regional Directors Conference sa siyudad sang Iloilo. Ginplastar sang ahensya ang ila preparasyon sa hiwaton nga major national gathering nga natalana sa Enero 21 to 24. Ginpangunahan ni LTO6 Regional Director Attorney Jose Dospan II kag Assistant Regional Director Jack Conlu ang sinapol kaupod sa mga committee chairpersons kag ilang miyembro. Ang Regional Directors Conference, Administrative Forum and Law Enforcement Service Forum ang hiwaton sa Diversion 21 Hotel sa siyudad sang Iloilo. Kag ini ang pagatambugan sa mga LTO Regional Directors, Senior Officials kag key personnel sang LTO gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 4:26 na sa hapon.
Nagabuyag to ang mga balita nga natipon kag ginbantayan sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa headliners buwas sa mga adlaw sa Martes, Enero 20, tuig 2026. Sa ngalan sa akon mga katawang teknikal, Engineer Roy Louie Kaipang sa studio, at Mr. Vermore Aventura sa transmitter. Happy birthday liwat kay Mr. Vermore Aventura. Atong technical partner sa transmitter. Kung naman ang inyo naging tagbalita, JP Herbas, madamo nga salamat sa inyong nga pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.